May isang klase ng tao na kapag niloko mo, hindi ka agad nasisigawan, hindi ka agad makikipag-away, hindi ka agad magpo-post ng mga parinig sa Facebook. Ang mas nakakatakot, tahimik lang siya, ngumingiti, sumasagot ng, okay. Tapos kinabukasan, wala na. Hindi ka na niya tinatanong, hindi ka na niya hinahabol, hindi ka na niya pinagpapaliwanag. At doon mo biglang mararamdaman na teka lang, bakit parang ako ang nawalan? Dahil ang isang tunay na introvert, lalo na yung mga taong sanay mag-observe bago magsalita, ay hindi madaling lokohin ng paulit-ulit. Hindi dahil mas matalino sila sa lahat, kundi dahil habang ikaw ay busy sa pagsasalita, sila ay busy sa pag-iipon ng mga ebidensya. At ang pinaka-plot twist, minsan ang taong akala mong pinakawalang pakialam, sila pala yung matagal nang nakakaalam ng lahat. Sa panahon ngayon, napakadaling magpanggap. Isang magandang profile picture, isang sweet na message, isang trust me, isang mahabang paliwanag, isang dramatic na kwento lang. At bigla mo maiisip, baka mabuti naman talaga siyang tao. Pero ang problema, maraming manluloko ang hindi mukhang manluloko. Hindi sila laging kontrabida. Minsan sila pa ang pinaka-sweet, pinaka-maasikaso, pinaka-madaldal, pinaka-mabilis magsabi ng hindi kita lolokohin. At minsan, kapag masyado nilang inuulit yon, mas lalo mong dapat tanungin kung bakit kailangan nilang sabihin yon. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagiging cold, hindi tungkol sa pagiging walang puso, at hindi rin tungkol sa pagiging sigma na parang kailangan mong iwasan ang buong mundo. Ang pag-uusapan natin ay isang klase ng introvert na natutong gumawa ng isang bagay. Hindi na siya basta naniniwala sa sinasabi ng mga tao. Pinapansin niya na kung tugma ba yung sinasabi sa ginagawa. At sa journey natin ngayong araw, pagdadaanan natin ang 8 storya, 8 sitwasyon, 8 klase ng manluloko. At bawat isa ay may isang plot twist. Dahil minsan ang tunay na final boss ng mga manluloko ay hindi yung taong marunong gumanti, kundi yung taong hindi na nila kayang kontrolin. Ang unang weapon ng isang observant na introvert ay hindi intelligence. Ito ay patience. Isipin mo ito, may bagong kakilala ka. Sa unang araw pa lang sobrang bait na niya. Bro, parang matagal na tayong magkakilala. Grabe, pareho tayo ng vibes. Pwede mo akong pagkatiwalaan. At dahil magaling siyang magsalita, unti-unti kang napapalapit. Pagkatapos ng ilang araw, may favor siya. Pahiram muna. Paki-cover muna ako. Promise, babalik ko agad. At dahil feeling mo, close na kayo, pinagbigyan mo. Pero ang isang introvert na sanay mag-observe, hindi siya basta-basta nadadala ng instant connection. Hindi dahil wala siyang feelings, kundi dahil alam niya na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nakikita sa unang linggo. Minsan nakikita ito kapag hindi na siya nakikinabang sa'yo, kapag hindi na siya nangangailangan ng tulong, o kapag wala ka nang maibibigay. Maraming manluloko ang gumagamit ng tinatawag nating mabilis na intimacy. Parang gusto nilang laktawan ang natural na proseso ng pagkakakilala. Sa halip na dahan-dahang buuin ang tiwala, gusto nila agad ng access. Access sa oras mo, access sa pera mo, access sa mga sikreto mo, at access sa mga emotions mo. At kapag masyado kang mabilis magtiwala, hindi mo na nakikita yung tao. Ang nakikita mo na lang ay yung version na ipinapakita niya sa'yo. Pero ang isang introvert na observant, may internal question sila. Bakit parang masyado siyang mabilis? At dito nagsisimula ang unang plot twist. Hindi lahat ng mabilis maging close ay fake. Pero ang taong pilit kang minamadali na magtiwala sa kanya ay dapat mong bantayan. Huwag mong ibigay agad ang buong trust mo. Hindi mo kailangan maging suspicious sa lahat, pero pwede kang maging observant. Bigyan mo yung tao ng pagkakataong ipakita kung sino talaga siya. Tandaan, ang trust ay hindi regalo sa unang pagkikita. Dapat ito ay resulta ng consistent na behavior. At kung may taong nagsasabing, bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Simple lang ang sagot. Hindi kita inaaway. Inoobserbahan lang kita.
At kung na-offend siya dahil hindi mo siya agad pinagkatiwalaan, baka yun mismo ang dahilan kung bakit tama na hindi ka nagtiwala agad. Hindi lahat ng kasinungalingan ay kailangang sagutin agad. Minsan, mas maraming nalalaman ang tahimik kaysa sa confrontation. May isang tao na nahuli ang partner niyang nagsisinungaling. May screenshot, may resibo, may oras, may ebidensya. Pero imbes na agad sabihin, alam kong nagsisinungaling ka, ang sinabi niya lang ay, ganun ba? At tumahimik. Nagsimula nang magpaliwanag yung kabilang side. Hindi, kasi ganito. Hindi mo naiintindihan. Hindi naman talaga. At habang nagsasalita yung manluloko, mas lalo siyang nagkakamali. Mas marami siyang detalyeng binibigay. Mas marami siyang mga contradictions. At habang tumatagal, mas lumilinaw ang buong kwento. Kapag alam ng isang tao na nahuli na siya, may dalawang option siya. Una, umamin. Pangalawa, magtayo ng mga bagong kwento. Ang problema sa mga bagong kwento ay kailangan mo itong alalahanin. Kapag nagdagdag ka ng kasinungalingan, kailangan mong tandaan ang unang kasinungalingan. Tapos ang pangalawa, tapos ang pangatlo. Hanggang sa isang araw, nakalimutan mo na kung ano ang totoo. Kaya ang isang taong hindi agad nakikipag-away ay minsan mas mahirap manipulahin. Dahil hindi niya binibigyan ng emotional reaction yung manluloko na kailangan nito. Marami mga manipulators ang nabubuhay sa reaction. Gusto nila na magalit ka. Gusto nila na maiyak ka. Gusto nila na sumigaw ka. Bakit? Dahil kapag emotional ka, mas madali kang makontrol. Pero kapag kalmado ka, hindi nila alam kung ano ang susunod mong gagawin. Kaya kapag may nahuli kang inconsistency, huwag agad sumabog. Huminga, makinig. Tanungin ng simple. Sigurado ka? May iba pa bang kailangan kong malaman? Yan na ba ang buong kwento? At pagkatapos, manahimik. Hindi para manipulahin sila, kundi para bigyan sila ng pagkakataong ipakita kung magsasabi ba sila ng totoo. At kung patuloy silang magsisinungaling, hindi mo kailangan makipagtalo hanggang madaling araw. Minsan sapat na ang isang simpleng sentence. Nakita ko na kung ano ang kailangan kong makita. At doon nagiging interesting ang kwento. Dahil mga manloloko ay kadalasang natatalo, hindi kapag nahuli na sila, kundi kapag napagtanto nilang hindi ka na nila kayang kumbinsihin. Kapag paulit-ulit ng malinaw ang pattern, hindi mo na kailangan ng bagong explanation. May isang kaibigan, sa bawat problema may excuse. Pag late siya, traffic. Pag hindi sumipot, may emergency. Pag nawala ng ilang araw, busy lang. Pag nakalimutang magbayad, ang dami ko kasing iniisip. Isang beses okay lang. 2 beses baka coincidence lang. 3 beses, pattern na yan. Pero maraming tao ang nananatili pa rin sa mga ganitong relasyon dahil bawat bagong incident ay may bagong explanation. At dahil maganda ang explanation, pinapatawad nila hanggang sa mapansin nila na hindi naman nagbabago yung behavior. Ang utak ng tao ay mahilig sa mga explanations. Kapag may masamang nangyari, gusto natin ng dahilan. Kasi kapag may dahilan, parang mas madali nating matanggap. Pero may malaking problema. Ang isang explanation ay hindi automatic na excuse. Pwedeng may dahilan kung bakit ka nagsinungaling, pero hindi ibig sabihin na okay ang pagsisinungaling. Pwedeng may dahilan kung bakit hindi ka tumupad, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na dapat maging accountable. Ang mga manloloko ay madalas mahusay gumawa ng explanation, pero ang isang observant na introvert ay hindi lang nakikinig sa dahilan. Tinitignan nila ang result. Ano ang paulit-ulit na nangyayari? Ano ang consistent? Ano ang hindi nagbabago? Kaya sa halip na tanungin anong dahilan niya, tanungin mo rin, anong pattern ang inuulit niya? Dahil minsan, ang isang tao ay hindi talaga nalilito. Hindi siya unlucky. Hindi siya laging biktima ng mga circumstances. Minsan, choice niya ang ginagawa niya. At ito ang plot twist. Kapag paulit-ulit mong pinapatawad ang parehong behavior, hindi na lang sila ang gumagawa ng pattern. Kasama ka na rin sa pattern. Kaya may mga pagkakataon na ang pinaka-mature na response ay hindi confrontation, hindi rin revenge, kundi distance. Hindi dahil galit ka,
kundi dahil sapat na ang data. At kapag sapat na ang data, hindi mo na kailangan ng isa pang experiment. Ang hindi mo ipinapakitang alam mo ay minsan mas mahalaga kaysa sa ipinapakita mong alam mo. May isang empleyado, may narinig siyang usapan tungkol sa kanya. May mga taong nag-uusap behind his back. Alam niya, narinig niya, may proof siya. Pero pagpasok niya sa office kinabukasan, normal. Good morning, ngumiti, nagtrabaho, walang drama. At dahil walang reaction, inakala ng mga taong nag-uusap na hindi niya alam. Pero ang totoo, alam na alam niya. May tinatawag na information advantage. Kapag alam mong may impormasyon ng ibang tao pero hindi nila alam na alam mo, may advantage ka. Hindi ibig sabihin na dapat kang maging manipulative. Ang ibig sabihin lang ay hindi mo kailangang ibigay agad ang lahat ng mga baraha mo. Dahil kapag sinabi mong, alam kong sinabi mo ito tungkol sa akin, bigla mong binibigyan ng chance yung tao na mag-deny, mag-delete ng mga ebidensya, gumawa ng bagong kwento, o baliktarin ka. Pero kapag hindi mo agad ipinapakita ang alam mo, nakikita mo kung paano sila kumikilos nang walang pressure. At minsan, doon mo mas makikita ang tunay nilang karakter. Hindi lahat ng nalalaman mo ay kailangan mong i-announce. Hindi lahat ng naririnig mo ay kailangan mong sagutin. Minsan, ang pinakamalakas na galaw ay observe first, respond later. Pero may warning. Hindi ito ibig sabihin na dapat kang mag-ipon ng galit. Hindi ito ibig sabihin na magpanggap kang mabait habang nagpaplano ng revenge. Ang tunay na goal ay clarity. Gusto mong malaman kung gusto mo pa ba ang taong ito sa buhay mo. At kapag ang sagot ay hindi na, hindi mo kailangang gumawa ng malaking eksena. Minsan, ang pinakamalaking punishment sa isang taong sanay kontrolin ka ay ang pagkawala ng access sa'yo. At hindi nila agad mapapansin. Hanggang isang araw, may kailangan sila. At doon nila marirealize, bakit hindi na siya sumasagot? Simple, dahil hindi ka na niya pinagkakatiwalaan. Minsan, hindi ka niloloko dahil tanga ka. Niloloko ka dahil binibigyan mo sila ng pagkakataong magpakita ng kung sino sila. May isang tao na may kausap online. Napaka-sweet. Araw-araw nagchat-chat. Good morning. Kumain ka na? Miss na kita. At dahil consistent, unti-unting nagtiwala yung kausap niya. Pero may napansin siyang maliit na bagay. Pareho ang ilang phrases. Pareho ang timing. Pareho ang style ng pagre-reply. Pero hindi siya agad nagtanong. Nag-observe siya. At isang araw, may nakita siyang pattern. Hindi lang siya ang kausap. May iba pa pala. At ang mas nakagulat, pareho ang mga sinasabi sa lahat. Special ka sa akin. Wala akong ibang kausap. Ikaw lang. Ang mga manloloko ay madalas umaasa sa isang bagay, na bawat biktima ay hiwalay sa isa't isa. Kapag hindi nag-uusap ang mga tao, mas madaling gumawa ng iba't ibang version ng katotohanan. Pero ang problema, minsan nagkakaroon ng overlap. Parehong kwento, parehong excuse, parehong script. At dito pumapasok ang isang observant na tao. Hindi siya nakatingin sa isang message lang. Tinitignan niya ang consistency over time. Dahil ang isang magandang sentence ay pwedeng maging fake. Pero ang pattern, mahirap itong itago. Kaya wag mong husgahan ang isang tao base sa isang moment. Tignan ang repeated behavior. Kapag may sinabi siya ngayon, tugma ba ito sa sinabi niya dati? Kapag may promise siya, may action ba? Kapag nagkamali siya, may accountability ba? O palaging ikaw ang may kasalanan? Minsan hindi mo kailangang mahuli ang isang tao sa aktwal na pagsisinungaling. Sapat nang mapansin mong hindi na nagtutugma ang mga kwento. Kapag ang isang tao ay palaging may bagong version ng katotohanan, baka hindi ka nalilito. Baka intentionally kang nililito. Ang pinaka nakakatakot na moment ay hindi kapag nagalit yung tahimik na tao. Ito ay kapag tumigil na siyang umasa. May isang taong paulit-ulit na nasasaktan, paulit-ulit na pinapabayaan, paulit-ulit na ginagamit. Pero lagi niyang sinasabing, okay lang, baka magbago pa. Baka hindi niya sinasadya. At dahil mabait siya, lagi siyang nagbibigay ng chance. Hanggang isang araw,
bigla siyang tumigil. Walang announcement, walang long message, walang dramatic goodbye. Nagbago lang ang behavior. Hindi na siya nagre-reply agad. Hindi na siya nag-e-explain. Hindi na siya nag-a-adjust. Hindi na siya available sa lahat ng oras. At doon nagulat yung taong sanay na gumamit sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Ang sagot niya lang ay wala. Pero ang totoo, may nangyari. Naubos na ang expectation. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na binibigyan ng chance, may tinatawag na emotional threshold. Sa simula, maliit lang ang disappointment. Pero kapag paulit-ulit, naiipon. At habang naiipon, may isang bagay na namamatay. Ang hope na magbabago pa yung tao. Kapag nawala ang hope, nagiging malinaw ang desisyon. Hindi na siya nakikipag-away dahil hindi niya na sinusubukang baguhin yung tao. Hindi na siya nagpapaliwanag dahil hindi niya na kailangan ng approval. At hindi na siya naghihintay dahil natanggap na niya ang reality. May malaking pagkakaiba ang galit ako sa'yo at hindi na kita inaasahan. Ang una ay may emotion. Ang pangalawa ay may finality. Kaya kung may tahimik na taong biglang lumayo, huwag agad isipin na dramatic siya. Baka matagal na siyang nagsalita. Baka maraming beses na siyang nagbigay ng chance. Baka ilang buwan na niyang sinubukang intindihin ka. At baka ngayon lang niya piniling intindihin naman ang sarili niya. Hindi lahat ng paglayo ay pagtatampo. Minsan, acceptance na yon. Ang taong hindi na kailangang gumanti ay mas mahirap talunin. May isang taong niloko, ginamit, pinagsinungalingan. At ang unang reaksyon niya, gusto niyang gumanti. Gusto niyang ipakita na kaya rin niyang manakit. Gusto niyang iparamdam sa taong yon ang sakit. Pero habang lumilipas ang panahon, may napansin siya. Kapag gumanti siya, mananatili pa rin siyang konektado sa taong nanakit sa kanya. Bawat post, bawat message, bawat parinig, bawat plano, lahat umiikot pa rin sa taong yon. Kaya may ginawa siyang mas mahirap. Hindi siya gumanti. Nagsikap siya, nag-heal, nag-build ng sarili, nagkaroon ng bagong routine. At isang araw napansin niya, hindi niya na iniisip ang taong nanakit sa kanya. At yon ang tunay na ending. Ang revenge ay nagbibigay ng temporary satisfaction, pero may hidden cost ito. Pinapanatili nitong buhay ang emotional connection. Kapag gusto mong gumanti, ibig sabihin may access pa rin sa isip mo ang taong yon. Kinokontrol pa rin niya ang mood mo. Kinokontrol pa rin niya ang energy mo. At kahit wala pa siya sa buhay mo, may space pa rin siya sa isip mo. Ang tunay na freedom ay hindi kapag nakita mong nagsisi siya. Ang tunay na freedom ay kapag wala ka ng pakialam kung nagsisi ba siya o hindi. Tandaan, hindi mo kailangang patunayan na mali sila. Hindi mo kailangang ipakita na mas maganda ang buhay mo. Hindi mo kailangang i-post ang lahat ng mga achievements mo para pagsisihan ka nila. Gawin mo ito dahil gusto mong umunlad, hindi dahil gusto mong makita nila. Dahil kung ang bawat success mo ay para mapanood lang nila, technically audience pa rin sila. At ang tunay na Sigma introvert, hindi sila nabubuhay para sa audience na mga taong nanakit sa kanila. Ang goal ay hindi maging mas mahusay kaysa sa mga manloloko. Ang goal ay maging taong hindi na nila kayang sirain. Ang tunay na final boss ng mga manloloko ay yung taong natutong pagkatiwalaan ang sarili niyang mga observations. Ito ang pinakamahalagang point dahil maraming taong nahuhulog sa manipulasyon hindi dahil wala silang isip. Nahuhulog sila dahil paulit-ulit nilang dinidismiss ang sarili nilang intuition. May napansin sila pero nasa isip nila baka nag-overthink lang ako. May inconsistency pero ang nasa isip nila baka may explanation naman. May red flag pero ang nasa isip nila baka hindi naman ganun kasama. May gut feeling, pero pinili nilang i-ignore. At kapag lumabas na ang katotohanan, sasabihin nilang, alam ko naman. At yun ang masakit, dahil minsan alam mo na, hindi mo lang gustong tanggapin. May isang introvert na may kaibigan. Sa tuwing may kailangan ang kaibigan niya, present siya. Pero kapag siya ang nangangailangan, laging busy, laging may dahilan, laging may problema. At sa loob-loob niya, alam niyang one-sided ang friendship.
pero pinipilit niyang intindihin. Baka pagod lang siya, baka may pinagdadaanan, baka ako lang ang sensitive. Hanggang isang araw may bagong taong dumating. At nakita niyang para sa bagong taong yon, biglang may oras yung kaibigan niya. May effort, may energy, may consistency. At dun niya naintindihan, hindi pala siya busy. Hindi lang talaga siya ang priority. Masakit pero malinaw. Ang mga manluloko ay may malaking advantage kapag kaya nilang kumbinsihin ka na pagdudahan ang sarili mong perception. Kapag lagi mong iniisip na baka mali ako, baka sensitive lang ako, baka ako ang problema, mas madali kang kontrolin. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng hinala mo ay tama. Kaya kailangan ng balance, hindi blind trust, hindi rin paranoia. Ang kailangan ay observation plus evidence plus self-respect. Hindi mo kailangang gumawa ng desisyon dahil lang sa isang feeling. Pero hindi mo rin kailangang hintayin na masira ka ng 10 beses bago tanggapin ang pattern. Kapag may nararamdaman kang mali, tanungin ang sarili, may ebidensya ba? Pattern ba ito? Consistent ba ang behavior? Kung kaibigan ko ang nasa sitwasyong ito, ano ang ipapayo ko sa kanya? At ang pinakamahalaga, huwag mong ipagpalit ang peace of mind mo para mapanatili ang isang relasyon na ikaw lang ang nagliligtas. Dahil kapag natutunan mong magtiwala sa sarili mo, mawawala ang pinakamalaking weapon ng manipulator. Ang weapon na yon ay hindi kasinungalingan. Ito ay ang confusion. At kapag hindi ka na madaling makonfuse, tapos na ang laro. Sa huli, ang pagiging introvert ay hindi nangangahulugan na mahina ka. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugan na wala kang alam. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugan na wala kang nararamdaman. At ang hindi pakikipag-away ay hindi nangangahulugan na wala kang kayang gawin. Minsan tahimik ka dahil nag-iisip ka. Minsan hindi ka sumasagot dahil ayaw mo magsalita ng dala ng emosyon. Minsan lumalayo ka dahil natutunan mong hindi lahat ng tao ay deserving ng access sa buhay mo. At minsan, ang pinakamalaking plot twist ay hindi na nahuli mo ang manloloko. Ang pinakamalaking plot twist ay hindi ka na niya kayang lokohin ulit. Dahil ngayon alam mo na ang difference ng salita at action. Alam mo na ang difference ng explanation at accountability. Alam mo na ang difference ng forgiveness at unlimited access. At higit sa lahat, natutunan mo ng pakinggan ang sarili mo. Kaya kung may isang tao kang naaalala habang pinapanood ito, isang taong nagsinungaling sa'yo, gumamit sa'yo, o paulit-ulit kang pinagdudahan hanggang ikaw na ang nagduda sa sarili mo, huwag mong isipin agad kung paano ka gaganti. Tanungin mo muna, ano ang natutunan ko tungkol sa taong yon? At ang mas mahalaga, ano ang natutunan ko tungkol sa sarili ko? Dahil ang tunay na final boss ng mga manloloko ay hindi ang taong marunong manloko pabalik. Ito ay ang taong natutong makita ang pattern at natutong magtakda ng mga boundaries. At kapag nakita niyang hindi na healthy ang isang tao sa buhay niya, kaya niyang umalis ng walang drama, walang revenge, walang mahabang explanation, walang huling pakiusap. Simple lang, nakita ko na kung sino ka. Ngayon, pipiliin ko naman kung sino ako pagkatapos kitang makilala. May naranasan ka na bang sitwasyon na tahimik ka lang pero alam mo na pala ang buong katotohanan? I-share mo naman ang story mo. Baka ang karanasan mo ang maging realization ng ibang taong ngayon palang natututong magtiwala sa sarili nila. Shoutout sa mga nanood ng maraming may lihim na inggit sa mga introvert. Shoutout kay Marie D. Lightworker. Sabi niya, "Hello po Sir AP, a pleasant evening sa'yo at sa lahat ng taga-subaybay. Bilang introvert na tahimik, kahit gaano pa kaingay ang mundo, may kakayahan kaming maging masaya kasama ang sarili. Yes po, sa mundong puno ng social media at atensyon, kami ay may kakayahang mag-focus at magkaroon ng tahimik na pamumuhay at kakaibang katatagan. Hindi ko kailangan ng validation at atensyon para lang mapansin. Salamat po Sir AP at God bless everyone." Sabi naman ni Nostalgia Gamer, totoo po yan Sir AP. Naranasan ko din yan sa mga taong tinuturing kong kaibigan at kapatid, pero sila pa ang unang naging traidor sa akin. Hinahangaan ka nga pero sinisiraan ka ng pabiro.
At imbes na sinusuportahan ka nang maranasan mo na mabuli online, naging tahimik sila na parang playing safe lang at bigla ka nalang pagtatawanan at pinamukha sa'yo na deserve mo yan. At ayon naman kay Gapus Rochelle, advice lang, hayaan nyo na lang yung nainggit sa inyo kasi sinasaktan din nila ang sarili nila kasi nabubuhay sila doon. Bakit kamo? Kahit gaano pa kasama ang isang tao, may konsensya yan. At yon ang dudurog sa kanila sa nagawa nilang masama sa kapwa nila. At shoutout din kay Glenn Adversario, Annalyn Granada, 1281, Dennis Gotiza, Pax Tumulak, Gretchen Marie Kayanan, Arkitakot, Ramlat, Jola Short Video, Kati, Gunpla Addict, Cairo Den Adi, Pelikulang Pinoy, All About Mark, at kay Mario Alipit. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.